Why we lead. Tara, pag-usapan natin. Future natin sobrang taas. Pag sinabing leader, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Maleta? Mga magnanakaw? Hindi naman lahat ng leader ganon, kabayan. Meron ding mabubuting leader. Yun yung tinutukoy ko. Na minsan iniisip natin na itong mga leader na to masyadong pabida. Real talk na, di ba? Yan ang tingin natin sa kanila na masyado silang nagmamarunong, na masyado silang nagmamagaling. Pero sa totoo lang, kapag tinanong natin yung sarili natin, ano ba talaga ang leader? Sila lang yung may guts na handang tumayo sa gitna ng laban. Na sila yung unang haharap sa matinding pagsubok. Di ba? Kaya talaga parang bida kasi talaga sila. Kaya ang tawag natin sa kanila, pabida. Bakit nga ba may leader? Alam mo kabayan, sa experience ko, sa kagaya ko, meron kasi akong purpose. Kaya ako nagli-lead ng mga tao. Kasi alam ko, yung purpose na binigay sa akin ni Lord, na hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa maraming tao na makakatulong, kailangan kong mag-lead kasi mabigat yung pagdadaanan ko eh. Hindi ko kaya na ako lang. So kaya may leader. Yun ang ano ko sa aking pananaw, kung bakit may leader. Ngayon, paano nga ba makakuha ng mahusay na leader? Para makakuha ka ng mahusay na leader, kailangan mahusay din yung team niya. Di ba? Tignan mo, ano ba yung mga technique na ginagamit ng mga leader para makakuha sila ng mahusay na empleyado? Ako, as nagli-lead sa team namin, isa sa mga requirements ko is maka-hire ako ng mga employee na mas magaling sa akin. So may 3 lang akong key points na laging binabantayan. Turo ko sa inyo tong technique na to. Una, magsulat ka ng letter L, leader. Itong nasa baba, ito yung mga tao na walang masyadong skills pero hindi pasaway, marunong sumunod sa mga instruction at gustong matuto. Okay? Huwag kayong mag-hire ng yun lang ang kailangan. Kasi mahirap din yan, lalo na sa mga manufacturing. Hindi sa lahat gumagana ang business. Kaya, wag tayong, para sa akin, ayokong mag-hire. Yung iba nag-hire dito, pero ako ayoko na. Napagod na ako dyan. Meron din naman nag-hire ng puro skills lang. Pero, hindi marunong sumunod, matigas ang ulo, na feeling alam na ang lahat. So, ito yon. So, nakakatakot yan pag gaya ng hinire mo. Masyado yan transactionable. Ang kailangan nating i-hire, yung marunong na, at syempre, marunong sumunod sa utos natin. Kasi nga tayo yung nagli-lead. Okay? So, yan yung key points na lagi kong binabantayan sa hiring. Nakakuha ka ng technique, Eto pa. Meron pa akong principle na sinusunod sa pag-hire ng mahuhusay na team as a leader. Ito yung good behavior, attitude, discipline. Pag sinabing behavior, magandang ugali ng kilos ng katawan, attitude, magandang ugali ng utak, at discipline, marunong kontrolin ng katawan at isip. So yan, nagbibigay ako ng mga examination para malaman ko kung karapat-dapat sila sa team ko. So ayan binahagi ko na yung bakit may leader, ano yung mga technique para makakuha ka ng mga mahuhusay na mga employees na ililid mo. Para hindi ka mahirapan, di ba? So kung may natutunan ka, i-share mo naman yan para sa mga kabayan natin na gustong mag-lead pero nahihirapan kasi bugok yung team. Kasama yung leader. So yun lamang. Lagi niyong tatandaan, kung di yan pang international level, wag na natin yan pag-usapan. See you in my next video. Bye-bye. Follow na. Future natin sobrang taas.